Dito nga sa video nito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-layout kapag yung mga sticker design ay square or rectangle lang. Mabilisan lang tong pag-layout natin. Alam niyo naman na siguro kung paano kumuha ng mga linya. I-click nyo lang yung line tool, tapos pili lang kayo ng mga desired nyo na kulay. Tapos make sure lang na nakalagpas dun sa bawat design kagaya ng makikita nyo dito. Ganyan lang yung gagawin nyo. Tapos iha-highlight nyo siya para mas maganda, tapos i-click nyo yung group. Ganyan lang yung ginagawa ko, tapos maglalagay ako dyan ng manual offset. Makikita nyo, gagawa ako ng isang pa-rectangle dito, tapos kukulayan ko siya ng kulay itim. Tapos isi-set ko siya sa pinakailalim. Send to back. Ayun, nakikita nyo, para in case na hindi magsakto yung mga cut ninyo, meron pa ring kulay itim. So, nakadepende to sa mga design, etong diskarte na to. Iba-ibang design naman no? Minsan, yung edge ay hindi one color, kaya ito ay hindi pwedeng gamitin. Usually, sa mga one color lang to pwede gamitin. So, syempre, dahil kulay itim etong design natin, medyo nilayo ko yung kulay itim niya dun sa registration mark. Kasi magkakaroon kayo ng error dyan kapag ka dikit na dikit talaga. Kaya natin ginagawa yung ganitong klaseng pagle-layout para mas mapabilis yung inyong pagkakat kapag ganito yung mga design na ipapagawa sa inyo. So kung wala kayong mga platter cutter, pwede nyo namang i-manual, pero make sure lang na sakto at magkakasize yung inyong gagawin. So dito, dahil meron tayong platter cutter, ganito yung ginagawa ko. Mas nai-enjoy ko kasi pagka ganito. Tapos dito, punta lang kayo sa line kapag ikakat ninyo. So ganyan no, makikita nyo, ganyan yung magiging kalalabasan natin. Isa-select ko lang yung kulay blue. Ganyan. Goods na yan. So, ipiprint ko na lang to. And then, ikakat natin. So, sa mga ganitong design, okay na okay to. Lalong-lalo na kung wala kayong platter cutter. Make sure lang nga na pantay-pantay at same na same yung mga sukat. Kapag ka ima-manual cut nyo gamit yung inyong mga blade or kung anumang cutter yung meron kayo dyan, sliding cutter, etc. Para sa hindi nakakaalam, ang gamit ko pala na blade ay CB09. 2 years na akong gumagamit nito, or almost 2 years natin kung ipagsasakto natin. Okay na okay to kasi napakamura nito, hindi kagaya ng mga auto blade na napakamahal. At sa technique na to, kung kayo ay nagtitipid talaga at kung gusto nyong tumagal yung buhay ng mga blade ninyo or yung mga talim, ganito yung gawin ninyo kapag ka mga rectangle yung inyong mga design, yung mga design ng mga customer nyo. Nakikita nyo no, dumadaan lang siya ng dumadaan. So dito kasi maikli lang yung clips na nakuha ko dito, basta straight cut lang siya ng straight cut at hindi siya umuulit ng umuulit kagaya nung halimbawa rectangle siya ng rectangle. Eto, isang diretso na kaagad. Kumbaga etong technique na to ay napaka-effective at efficient. Masisave yung inyong mga oras sa matagalang pag-cut ng pag-cut. Ganito talaga yung lagi kong diskarte pagka mga ganito yung design. Eto pa, ipapakita ko sa inyo. Etong si Ricky Vlog. Dire-diretso lang, makikita nyo no. So medyo may kapurulan na rin kahit papano etong blade natin, pero lumalaban pa rin siya, kayang-kaya pa rin niyang ma-die cut. Although 2 passes na, pero napakatipid nito itong CB09 na blade, hindi kagaya ng auto blade. Once na yung pinakakanto niya ay medyo maputol, etong CB09 papalitan mo lang. Basta laging ganito lang yung diskarte ko, mas napapabilis yung pag-cut ko. Kasi nakakatamad pagka manual. Eto no, kagaya neto, hindi ko siya ginaya or hindi ko ginawa yung technique ko dito. Makikita nyo, iikot lang siya ng iikot. So yung sa pinakailalim na part niya, dadaanan niya ulit. Diba nakikita nyo? So 2 passes yung ginagawa ko dyan. Eto, iikot ulit siya ng iikot. Pero kapag ka yung linya, gagawa ka ng linya, sarili mong way or pattern kung saan magka-cut, napaka bilis nung galawan. So eto, ipapakita ko sa inyo dito. Kapag ka gumawa ka nga ng sarili mong linya kung saan magka-cut, makikita nyo, hindi niya na dinadaanan ulit pa. Dire-diretsong linya lang. Ayan o. Gaganyan lang siya, tas ganyan, diretsong ganyan. O, okay na yun. So, titignan ko kung na-die cut niya. Medyo bago pa kasi yung cutting mat ko dito, kaya medyo nahihirapan akong tanggalin kasi ako lang mag-isa dito. Ayan o, 'di ba? Kitang-kita nyo, na-die cut niya na kagad. Goods na goods. Hindi niya na inikutan pa. Ayan o.
So sana nakatulong tayo sa technique na to. Napaka-effective talaga nito mga tropa. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?